Magandang umaga sa ating lahat, Grade 2. Ako nga po ulit si Ginoong Limbo at makakasama nyo para sa ating panibagong aralin ngayong araw. Bago tayo dumako sa panibago nating aralin ay gusto ko lamang ikaw tanungin ng, kumusta ka? Hangad ko na ikaw ay nasa maayos at mabuting kalagayan ngayong araw. Nakaraang linggo ay pinag-usapan po natin ang tungkol sa mga impluwensyang dayuhan sa ating pamayanan, na kung saan ay natutuhan nating makilala ang impluwensyang dayuhan sa kultura ng pamayanan at matukoy ang mga impluwensya ng mga Tsino, Arabe, Indian at Hapones sa kultura ng pamayanan. Ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga makasaysayang pook sa ating pamayanan at inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod na pamantayan sa pagkatuto. Una, nakikilala ang mga makasaysayang pook bilang bahagi ng kulturang material. Sunod, naiisa-isa ang mga makasaysayang pook sa kinabibilangang pamayanan. At panghuli, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng mga makasaysayang pook sa paghubog ng pagkakakilanlan. Alam niyo po ba ang larawang ito? Nakapunta na po ba kayo riyan o pamilyar po ba sa larawan na nasa slide? Tama ang iyong kasagutan. Ito ay Rizal Park o Luneta Park. Isa itong klase ng makasaysayang lugar sa ating pamayanan, na kung saan ay bahagi ng ating kultura, partikular na ng kulturang material sa bansa. Isa ang Rizal Park o Luneta Park sa mga mayroong mahalagang pangyayari sa ating nakaraan o kasaysayan. Maaari nating puntahan ang mga lugar na ito upang personal na makita ang mga bakas ng kasaysayan na naganap dito. Karaniwang makikita sa mga makasaysayang lugar ang mga monumento ng ating mga bayani. Sila ay nagpamalas ng pagkamakabayan, katapangan at pagmamahal sa kalayaan. Kaya naman dapat nating pahalagahan at alalahanin ang mga lugar na ito. Talakayin natin ang ilan sa mga makasaysayang lugar sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Una ay ang Rizal Park o Luneta Park. Ito po ay matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Makikita rito ang monumento ni Dr. Jose P. Rizal. Makikita rito ang monumento ni Dr. Jose P. Rizal. Tanda ito ng pagkilala sa kanyang katapangan at kabayanihan. Si Dr. Jose Rizal din ang nagsulat ng mga nobelang No Limitangere at El Filibusterismo. Dahil sa mga nobelang ito, namulat ang mga Pilipino sa pagmamalupit ng mga dayuhang Espanyol. Si Rizal ay binaril sa Bagong Bayan na dating pangalan ng Luneta, dahil siya ay pinaratangang namuno sa himagsikan laban sa mga Espanyol. Ikalawa naman natin ay ang Port Santiago. Ito ay matatagpuan sa Intramuros, Maynila. Dito ikunulong si Dr. Jose P. Rizal bago siya binaril sa Luneta. Habang nakabilanggo, isinulat niya rito ang tulang Mi Ultimo Adios na ang ibig sabihin ay huling paalam. Ang Port Santiago ay naging bilangguan din ng maraming Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ikatlo naman ay ang Dambana ng Pugadlawin. Ito ay matatagpuan sa Bahay Toro sa lungsod ng Quezon. Makikita rito ang mga estatwa ni Andres Bonifacio at iba pa niyang kasamahang nagpunit ng sedula. Ang pangyayaring ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng revolusyon laban sa mga Espanyol noong ika-1876. May isa ring dambana sa Balintawak sa lungsod ng Quezon na pinaaalala ang pangyayaring ito. Ikaapat natin ay ang Palasyo ng Malacanang. Ito ay matatagpuan malapit sa Ilog Pasig sa Maynila. Ito ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas. Dito rin tinatanggap ng Pangulo ang mga bisita ng pamahalaan sa Pilipinas. Si Manuel Luis Quezon ang unang Pangulo ng Pilipinas na nanirahan sa palasyong ito. Sunod naman ay ang EDSA Shrine. Ito ay matatagpuan sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA.
sa pagitan ng lungsod ng Quezon at lungsod ng Mandaluyong. Makikita sa EDSA Shrine ang imahe ng mahal na birhen ng kapayapaan. Tanda ito ng pag-alala sa katapangan ng mga mamamayang Pilipino laban sa diktadurang Marcos. Nasaksihan ng buong mundo ang pangyayaring ito noong ika-22 hanggang ika-25 ng Pebrero taong 1986. Sunod naman ay ang Aguinaldo Shrine. Ito ay matatagpuan sa Kawit, Cavite. Dito ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo taong 1878. Si Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sunod naman ay ang Corregidor. Ito ay isang pulo sa bukana ng Luok ng Maynila na bahagi ng lalawigan ng Cavite. Kilala rin ito bilang The Rock dahil sa mabatong kapaligiran ng pulo. Ang Corregidor ay nagsisilbing kuta ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong ika-2 digmaang pandaigdig. Sunod naman ang simbahan ng Baraswin. Ito ay matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Dito pinasinayaan ang unang republika ng Pilipinas. Dito rin pinagtibay at diniklara ang konstitusyon ng Malolos noong 1879. Nilalaman ng konstitusyon ang mga pangunahing batas sa ating bansa. Sunod natin ay ang Krus ni Magellan. Ito po ay matatagpuan sa lungsod ng Cebu. Ibinigay ito ni Ferdinand Magellan kay Raha Humabon sa hari ng Sugbu halos 500 taon na ang nakakalipas. Sugbu ang lumang pangalan ng Cebu. Ang krus na ito ay tanda ng pagpapabinyag ni Raha Humabon at ang kanyang asawa bilang Kristiyano. Naganap ang pagbibinyag na ito noong ika-14 ng Abril taong 1521. Mahigit 500 katutubo ang nabinyagan kasabay nila. Sunod naman ay ang monumento ni Lapu-Lapu. Makikita naman ang monumento ni Lapu-Lapu sa Pulo ng Mactan malapit sa lungsod ng Cebu. Ito ay itinayo bilang parangal kay Lapu-Lapu. Noong unang dumating ang mga Espanyol sa bansa, si Lapu-Lapu ang pinuno ng Mactan. Natalo ni Lapu-Lapu at ang kanyang mga mandirigma sina Ferdinand Magellan at mga sundalong Espanyol. Siya ay itinuturing nating unang bayaning Pilipino. Sunod naman ay ang MacArthur Landing National Memorial Park. Ito ay matatagpuan sa Palaleyte. Dito dumaong si General Douglas MacArthur kasama ang kanyang hukbo. Sila ay dumating upang labanan ang mga mananakop na Hapones noong ika-2 digmaang pandaigdig. Ipinatayo ang bantayog na ito bilang pag-alala sa pagtupad ni MacArthur sa kanyang pangakong pagbabalik sa Pilipinas. Sunod naman ay ang dambana ni Rizal sa Dapitan. Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Dapitan sa Zamboanga del Norte. Sa lugar na ito naninirahan si Dr. Jose Rizal bago siya ikinulong sa Port Santiago. Dinala siya rito ng mga Espanyol matapos siyang mapagbintangang nagtatag ng isang mapanghimagsik na samahan. Nanatili si Rizal sa lugar na ito sa loob ng 4 na taon. Habang nasa Dapitan, siya ang nagsisilbing guro, doktor at tagapayo ng mga tao rito. Naging abala rin siya sa pagsasaka, eskultura, pagpipinta at arkitektura. Sunod naman sa makasaysayang lugar sa ating pamayanan ay ang lagusan ng mga Hapones. Ito po ay matatagpuan sa lungsod ng Davao. Humigit kumulang 300 metro ang haba ng lagusang ito. Ginawa itong kuta, pahingahan at pagamutan ng mga Hapones noong ika-2 digmaang pandaigdig. Makikita rito ang mga lumang kagamitang pandigma ng mga Hapones tulad ng mga baril, bala at mga pampasabog. Ang huli natin ay ang moske ng Sheikh Karimul Makdum. Ang moske na ito ang pinakaunang moske sa Pilipinas.
Matatagpuan ito sa Tubig Indangan sa Simunul, Tawi-Tawi. Itinatag ito ni Sheikh Karimul Makdum, isang misyonerong Arabe, noong taong 1380. Sinasabing hanggang ngayon, makikita pa rin dito ang orihinal na posteng ginamit noong unang itinayo ang moske. Ito ang pinakamatandang moske sa Pilipinas. Ngayon alamin natin kung paano po ba natin pangangalagaan ang mga makasaysayang lugar. Bilang mga kasapi ng pamayanan ay mayroon tayong magagawa upang mapangalagaan ang mga makasaysayang lugar dito. Tuwing bibisita tayo sa isang makasaysayang lugar, sundin natin ang kanilang mga alitutunin na pinatutupad dito. Halimbawa, huwag magtapon ng basura kung saan-saan at huwag sulatan o hawakan ang mga ribulto. Panatilihin nating malinis ang mga lugar na ito. Gayun din, dapat tayong magpakita ng paggalang tuwing pumupunta sa isang makasaysayang lugar. Ito ay bilang tanda ng pagkilala sa kabayanihan ng mga taong pinag-alayan ng dambana rito. Alamin din natin ang kwento o salaysay ng mga kaganapang nangyari sa mga makasaysayang lugar sa ating pamayanan. Alalahanin natin ang kahalagahan nito sa paghubog ng ating pamayanan. Suportahan din natin ang mga proyekto ng ating pamayanan na nakatuon sa pangangalaga ng mga makasaysayang lugar. Balikan natin ang ating tinalakay ngayong araw tungkol sa mga makasaysayang pook sa ating lugar. Tingnan nga rin po natin kung ang mga pamantayan sa pagkatuto kung nagawa po natin ito. Una, nagawa po ba nating makilala ang mga makasaysayang pook bilang bahagi ng kulturang material? Mahusay, nagawa po natin ito. Sunod, naiisa-isa po ba natin ang mga makasaysayang lugar sa kinabibilangang pamayanan? Magaling, nagawa rin po natin ito na isa-isa po natin ang mga makasaysayang lugar sa ating pamayanan. Sunod, nagawa po ba nating maipaliwanag ang kahalagahan ng mga makasaysayang pook sa paghubog ng pagkakakilanlan? Tama, nagawa rin po natin ito. Natutuwa po ako na marami tayong naging aral ngayong araw tungkol sa pagpapahalaga at mga makasaysayang lugar sa ating pamayanan. Ayun lamang po ang ating aralin ngayong araw, naway marami kang natutuhan sa ating tinalakay. Maaari mo itong maibahagi sa iyong kaibigan, kapatid at sa iyong kaklase. Kaya't hanggang sa susunod po na ating talakayan, paalam na po, Grade 2!